Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 29, 2024. Patuloy pa rin nga pong nakaka-apekto sa ating bansa itong habagat at meron na nga po tayong minomonitor na low pressure area dito nga po sa may eastern section ng Mindanao. At ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, mataas nga ang tsansa nito sa ngayon na maging isang ganap na bagyo, lalong-lalo na po pag andito na yan sa may eastern section ng Central Luzon at posibleng nga maging malakas na bagyo ito. Pero sa ngayon nga po, mababa naman ang tsansa ng landfall scenario para nga po dito sa posibleng bagyo. At magkakaroon tayong panibagong sama pa ng panahon. Dito nga po yan sa western section naman ng ating bansa na magdudulot po yan ng pag-ulan. Asahan nga po natin yung southwest monsoon. Apektado po niyan ang Metro Manila, Mimaropa, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna and Batangas, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Visayas, Bicol Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at natitirang bahagi ng Calabarzon, Pangasinan at ang natitirang bahagi ng bansa. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan nga mamayang alas 9 ng umaga, asahan natin may tsansa ng pagulan ng western section ng bansa. At pagdating naman po ng alauna ng tanghali, ay magkakaroon na nga ng mga posibilidad na pagulan sa Zamboanga Peninsula, Palawan, Ilocos Region at dito nga po sa western section ng Central Luzon. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon mamaya, tataas po ang tsansa ng pagulan sa Mindanao, western section ng Visayas, Mindoro Provinces, Palawan at ang malaking bahagi ng Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan natin mataas pa rin ang tsansa ng pagulan sa may Mindanao, dito po sa Palawan, western section ng Visayas at makulimlim na kaulapan na lamang sa may Metro Manila na may isolated rain shower. Dumako na nga tayo sa ating advanced weather forecast. Bukas nga po ng umaga ay August 30 ay nasa loob na nga ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area at nasa eastern section po yan ng Surigao. At pagdating nga po ng August 31 ay asahan pa rin po natin na apektado pa rin po tayo ng habagat. Yung low pressure area naman ay nasa eastern section ng Visayas. Pagdating naman po ng September 1, ito nga po yung low pressure area ay mabagal nga yung kanyang pagkilos. At pagdating naman po ng September 2, dito po dahan-dahan na gi-intensify yan o dahan-dahan lumalakas sa eastern section nga po yan ng Central Luzon. By September 3, dito nga po ay mataas na ang tsansa niya na mag-develop ng isang mahinang bagyo or tropical depression. Pero ito po yung mapapansin natin ay papalayo na ng ating kalupaan. Pagdating naman ng September 4, ito nga po ay patuloy na lalakas at makikita nga po natin dito yung paghatak niyan sa habagat na magdudulot niya po ng pag-ulan sa ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga po sa posibleng magdulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng September 5, posible nga po yung pinakasentro niyan ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at magkakaroon nga ng panibagong sama ng panahon dito naman po sa western section ng ating bansa. Dito po yan sa may Ilocos Region. At pagdating naman po ng September 6, dito mapapansin nga po natin na tuloy-tuloy nga po na makakaranas tayo ng pag-ulan dahil nga po dito sa pinapalakas na habagat nitong sama ng panahon na patungo nga po yan ng Japan. Pagdating naman po ng September 7, tuloy-tuloy pa rin nga po na makakaranas tayo ng pag-ulan dahil pa rin po yan sa habagat na mas pinapalakas pa nga o hinahatak noong posibleng bagyo
na mabubuo po yan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na yung senaryo nitong nakikita natin na posibleng malakas na bagyo ay magbago pa po yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng magiging pagkilos o paggalaw nitong nasabing posibleng bagyo, at meron pa po yan posibleng maging kasunod sa second week ng September. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.